Albay, wag itong baliwalain. Jesus is coming. Repent before it's too late. Mga kababayan ko po dyan sa Albay, wag po natin baliwalain yung paalala ng Panginoong Ama sa ating lahat. Mga kapatid, mga kababayan ko, napakalinaw po ng pinakita sa akin ng Ama noong nakaraang gabi na ang pintuan ng impyerno, isa sa mga pintuan ng impyerno ay dyan po sa Albay, ang Bulkang Mayon. Kaya mga kapatid, mga kababayan, nung una hindi ko rin po maintindihan bakit paulit-ulit yung bulong sa akin na Ama na paalalahanan ko yung mga taga-Albay. I-remind ko yung mga taga-Albay, halos iniisa-isa yung bayan. Mga kapatid, mga kababayan ko, ako po'y nangingilabot. Nandyan po ang isang pintuan sa Albay. Meron pa pong isa pang pintuan, mga kapatid, mga kababayan ko. At alam niyo po ba, mga kapatid ko, pinakita sa akin ng Ama yung loob ng Bulkang Mayon na kumukulo po, nalawa ng apoy. Amen, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord, mga kapatid, mga kababayan ko. Grabe po yung sabi ng Ama, kung hindi tatalima at susunod ang mga tao na magsisi sa mga kasalanan, bubuka ang pintuan ng impyerno. Lahat ng laman sa loob, iluluwa. At lahat ng hindi makikinig, hindi magsisisi at magbabalik loob sa Diyos, tatabunan ng lahar. Mga kapatid, mga kababayan, hindi ko rin po maunawaan nung una bakit paulit-ulit yung bulong, yung reminder sa akin ng Ama na paalalanan ko yung Albay. Ito pala yung purpose, mga kapatid, para tayong lahat ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno, sapagkat hindi po nagbibiro ang Ama sa kanyang paalala sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kumpleto na, malapit na ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, mga kababayan, wag po natin baliwalain ito, sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kababayan ko po dyan sa Albay, wag po natin baliwalain. Magsisi na po tayo, magbalik loob na po tayo sa ating Panginoon. Wag na po tayong magpakalunod sa mundong ito. Wag na tayong magpalinlang sa dyablo, sapagkat mga kapatid ko, ang ating kaaway na si Satanas gagawin lahat para mahalin natin itong mundong to. Pagdating ng takdang panahon, sa kanya tayo babagsak. Amen, mga kapatid. Talikdan natin yung mga tukso ng dyablo, yung mga alok ni Satanas. Katulad po noon, si Jesus inalok na ibibigay ang buong kaharian, siya lang yung sambahin, subalit tinanggihan ni Jesus. Amen. Nawa tayo, mga kapatid, ganun din. Ano man yung bibigay sa atin ng dyablo na bigla ang ginhawa, bigla ang saya, huwag natin yun ikagrat. Tukso yun ni Satanas, sapagkat, mga kapatid, ang blessing na galing sa ating Panginoong Jesus, Panginoong Ama, ay nagsisimula muna sa pagtitiis, sa paghirap. Subalit kapag instant, yan po ay kaloob ng dyablo. Mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Mateo 16 verse 26, ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak naman ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa. Mga kapatid, mga kababayan ko, ngayon mismo, hindi bukas, hindi sa susunod na taon, magrepent na po tayo. Kung gusto natin maligtas tayo sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Amen.